On April 1, 2011, an angel from heaven was born. Binigyan ito ng pangalan na Isaac Johan Gamolo. At ngayon, susubaybayan natin ang istorya nitong batang ito hanggang sa kanyang paglaki. At sa wakas, makalipas ng ilang araw sa pamamalagi sa ospital, ako ay nakauwi na sa aming tahanan at ako'y apakasaya noong panahon na ito. Ako ay isang cute na baby boy at apakamasiyahin. Kitang-kita naman sa aking ngiti. Kahit wala pa akong ngipin, todo naman ako tumawa at laging apakasaya. Kaya sabi naman ng aking mga magulang ay masarap ako kunan ng litrato dahil lagi akong nakangiti. At ang sabi naman ng iba ay ako daw ay isang apakamabait na baby boy. Say cheese! At dito naman sa litratong ito, kasama ko ang aking daddy sa aking binyag. At kasabay nito ang aking unang kaarawan. Kita naman, long hair pa rin ako. Dahil sabi nila, bawal pa ako magpagupit until after first birthday. At ito na rin, sa wakas, ang aking unang paggugupit ng buhok. Kalbo nga lang. At habang lumilipas ang panahon, ang batang ito na kailangan alalayan sa paglakad, ngayon ay kaya ng tumayo, tumakbo at maglakad ng mag-isa. Panahon na para pumasok ako sa eskwelahan. Apakasaya ko noong mga panahon na ito dahil marami akong nakilala ng mga bagong kaibigan. Siya naman ang aking unang best friend na si Justin. Tignan nyo si Daryl, nakakatawa, ang liit-liit pa namin. Ngayon, mga matatangkad na kaming mga bata at malaki na. Tignan nyo ang mga kambal na si Hans at Nash at kaarawan nila noong panahon na ito. Nakakamiss na maalala lahat nito. Sa aking pag-aaral, hindi ko akalain na magiging achiever ako. Bata pa ako, mahilig na ako sumali sa patimpalak sa aming eskwelahan. Kaya naman hanggang ngayon, meron pa rin akong mga ideya kung ano ang gagawin. At hindi na ako nahihiya dahil sanay na ako sa mga patimpalak na ito. Okay lang naman kung matalo ako o manalo ako. Dahil sa huli, may matututunan pa rin ako. At madadala ko ito hanggang sa mga sumusunod na taon. Sa mga panahon na ito, transferi ako sa Olive Grove School as grade 5 student. At naranasan kong sumali sa mga inter-school competition at nakauwi ng mga medalya din nito. Mahilig rin ako sumama sa mga field trip. Wala akong field trip na nilagpasan. Lahat nito sinasamahan ko. Kaya naman, marami akong mga bagay-bagay na nakikita na hindi karaniwang nakikita sa pang-araw-araw nating buhay. At marami din akong nakakasamang mga kaklase rito. Kaya ako ay masayang-masaya kapag nag-field trip. Bata pa lang ako, may mga talento na ako. Mahilig ako kumanta. Mahilig rin ako sumayaw na parang wala nang bukas. Paborito ko ring mag-bowling kapag may free time. Nag-aral din ako mag-swimming lessons hanggang sa natuto na akong lumangoy ng mabuti. Katulad ng mga pangkaraniwang bata, mahilig rin ako sa mga arcade games. Tignan ninyo, hanggang ngayon nakasakay pa rin ako sa maliit na kotse-kotsehan. Pero, meron naman din mga pangmalaki na, katulad na lang ng bumper cars, mga bari-barilan, at ang paborito ko, ang mag-go-kart. Noon, pangarap ko maging isang bombero. Tapos, sa mga sumunod, naisip ko,
Gusto ko na maging pulis para maghuli ng mga masasamang tao. Pero ngayon, klaro na sa akin. Gusto ko maging isang heart surgeon para makaayos ng mga sirang puso. Youch! Mula naman noon hanggang ngayon, at parang hindi magbabago, ang paborito kong pagkain ay pizza. Dahil isa pa rin akong pizza lover simula nung bata pa ako. Sa lahat ng mga masasayang pangyayari sa aking buhay, may kaakibat naman ding mga malulungkot na bagay na nangyari. Katulad na lamang nang nag-abroad ang aking daddy nung ako ay 5 taong gulang at hindi ko na muli nakita. Hindi ko alam ang rason kung bakit, pero nagbibigay naman siya ng financial na suporta para sa akin. Hihintayin ko na lamang ang panahon na magkita-kita ulit ang aming mga landas. Ngunit hindi naman ako nagtanim ng galit sa aking tatay. Dahil mula noon hanggang ngayon, gabay pa rin ako ng aking mami na mahal ako ng sobrang sobra. Kaya labis ko rin siyang mahal. At siya rin ang nagsilbi sa aking ina at ama. Buong puso niyang pinaramdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Labing 2 taon na ang nakalipas at malamang marami nang nagbago sa akin physically, emotionally, mentally, and socially. At sa mga pagbabagong ito ay patuloy ko pa rin dadalhin ang mga aral na aking natutunan. Ako ay mananatiling matatag sa mga darating pang hamon sa buhay dahil alam ko nagagabayan ako ng ating poong may kapal gaya ng paggabay niya sa akin mula noon hanggang ngayon. Hello everyone! Ngayon na natuklasan ninyo ang aking kapanganakan hanggang sa ngayon, kung saan maraming nagbago sa aking katawan. Katulad ng lamang ng aking buhok, ang aking itsura, paglawak ng aking mga balikat, at ang tono ng aking boses. Pero, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin mapapangalagaan ang ating sarili kung tayo ay teenager na o magti-teenager na? Paano nga ba? Maraming paraan para maprotektahan natin ang ating sarili. Pagkain ng mga masusustansyang pagkain, linisin ang ating katawan ng mabuti para di tayo magkasakit ng madali. Mag-ehersisyo araw-araw para tayo ay lalong lumakas at maging masigla. Para naman sa ating social life, umiwas tayo sa mga taong maaring makasira sa atin, katulad ng lamang ng mga barkada na madalas magbisyo. Maaari kang maimpluwensyahan nito at gumaya rin sa kanila. Yun lang ang aking maiibigay para sa ngayon. Pero maraming salamat po, hanggang sa muli.